Kumusta mga kasaliksik? Taon-taon ay may nadidiskubre ang mga archaeologist na malamang ay hindi agad paniwalaan ng marami sa atin hanggat hindi natin ito nakikita. Kaya mula sa isang nakakagulat na pagkatuklas sa India hanggang sa sinaunang lugar na matatagpuan mo lamang sa Turkey, ay pag-usapan natin ang 10 pinaka-nakakagulat na pagkakatuklas ng mga archaeologist na ngayon mo lamang malalaman. Kaya kung handa ka nang mapanood ang mga ito ay simulan na natin. Number 10. Angkor Wat. Sa kagubatan ng hilagang kanlurang Cambodia, matatagpuan ang Angkor Wat, ang pinakamalaking reliyosong monumento sa buong mundo. Itinayo ito noong ika-12 siglo sa ilalim ng pamumuno ni Haring Suryavarman II. Nagsimula ito bilang isang templong Hindu, ngunit sa paglipas ng panahon ay naging isang Buddhist na santuaryo. Ang sukat at arkitektura nito ay sumasalamin sa kapangyarihan ng Imperyong Khmer na naghari sa Timog Silangang Asya sa loob ng 6 na siglo. Ang Angkor Wat ay may lawak na 160 ektarya at binubuo ng malawak na mga moog, mga gusaling pandagdag at mga masalimuot na ukit na bas-relief na nagkikwento ng mga epikong alamat ng Hindu. Sa loob ng sentral na istruktura, may 3 magkakasunod na gallery na sumisimbolo sa pag-angat ng antas ng espiritual na kaliwanagan. Ang 5 tore nito ay kumakatawan sa bundok Meru, na ayon sa paniniwala ay tirahan daw ng mga Diyos. Ang mga arkitekto ng Imperyong Khmer ay gumagamit ng mga makabagong pamamaraan upang itayo ang napakalalaking bloke ng bato ng walang semento, kaya tumagal ito sa kabila ng hamon ng panahon. Sa kabila ng maraming siglo ng pagkakubli sa ilalim ng gubat, sa pamamagitan ng mga masususing eksperimento ng mga archaeologists at konserbasyon, muling nasilayan ang kagandahan ng Angkor Wat bilang simbolo ng tagumpay ng kulturang Khmer, isang kahangahangang pagdiriwang ng sining at espiritual na debosyon ng tao. Number 9. Ang nawawalang syudad ng Petra. Nasa gitna ng matatayog na sandstone canyon sa Jordan ang Petra, isang makasaysayang lugar na tanyag sa ganda at kagilagilalas na arkitektura. Tinaguraang Lost City, ang Petra ay nagsilbing masiglang sentro ng kalakalan para sa kaharian ng Nabatayan mula 400 BCE hanggang 106 CE. Sa loob ng daan-daang taon, nanatili itong lihim sa kanlurang mundo hanggang sa muli itong natuklasan noong 1812 ng Swiss na manlalakbay na si Johann Ludwig Burckhardt. Nagtungo siya sa disyerto ng Wadi Musa, nagpapanggap bilang isang Arabong scholar at hiniling sa mga lokal na Bedouin na dalhin siya sa malapit na lugar. Pagpasok niya sa makitid na daanan ng Sikh, nasilayan niya ang unang tanaw ng Petra, isang lungsod na puno ng mayamang kasaysayan at engrandeng arkitekturang inukit sa bato. Tampok dito ang treasury o Al-Khazne, isang templong may estilong Greek na inukit sa gilid ng napakalalaking sandstone cliff, kasama ang 8,000-seater amphitheater na ginamit noon ng mga Romano, at ang monasteryo na nasa tuktok ng bundok. Ang mga libingan at templo ng Petra ay nagpapakita ng natatanging pinaghalong estilo ng Greco, Romano, Ehipto at Mesopotamian na sumasalamin sa kahalagahan nito bilang isang sentro ng kalakalan sa iba't ibang kultura. Number 8. Hanging Pillar ng Lipakshi Temple. Ang Veerbhadra Temple sa Lipakshi, India ay itinayo noong ika-16 na siglo at kilala bilang tahanan ng isang kakaibang arkitektural na misteryoso. Sa loob ng templong ito ay may isang haliging gawa sa granite na tila nakabitin sa ere nang walang kahit na anong suporta. Ang haliging ito ay isa sa 70 na haligi ng pangunahing mandapahol ng temple. Ngunit mapapansin na ito lamang ang hindi nakadikit sa lupa. Maraming bisitang naglalagay ng papel o ipinapasok ang kamay sa ilalim ng haligi bilang patunay na wala itong pundasyon. Noong 1924, sinubukan ng isang Briton na engineer na ilipat ang haligi upang maalam ang sekreto nito. Ngunit nagresulta ito sa bahagyang paggalaw ng ibang mga haligi, kaya't hindi niya na ito pinagpatuloy. Sa pag-aaral ng Archaeological Survey of India,
nalaman na sadyang idinisenyo ang haliging nakabitin upang ipakita ang natatanging kakayahan ng mga arkitekto noon. Bukod sa misteryong ito, ang templo ay napapalamutean ng mga magagarang eskultura at may pinakamalaking mural sa India na naglalarawan sa Diyos na si Virabhadra. Ang templo ay patuloy na humahanga sa mga bisita dahil sa pambihirang kagalingan ng sinaunang arkitektura na makikita rito. Number 7, ang Terracotta Army. Ang pagkatuklas ng Terracotta Army malapit sa libingan ng unang emperador ng China na si Qin Shi Huang ay isa sa mga pinakamalaking tuklas sa kasaysayan ng arkeolohiya. Ang mga estatwang ito na ginawa noong 210 BCE ay nagbibigay ng pambihirang pagkakataon upang makita ang kapangyarihang militar at karangyaan ng sinaunang China. Bawat isa sa mahigit 8,000 na luhad na mandirigma ay may kanya-kanyang detalye sa mukha, damit at sandata na nagpapakita ng pagkamaalalahanin sa pagkakagawa nito. Itinayo ang mga sundalong ito bilang bahagi ng pagsama kay Qin Shi Huang sa kabilang buhay, simbolo ng kanyang makapangyarihang pamumuno at matayog na ambisyon. Makikita sa kanilang pagkakagrupo ang iba't ibang uri ng mandirigma, mula sa mga mangangabayo, mang-aarkero, hanggang sa mga tagabuhat ng karwahe. Ang lugar na ito na matatagpuan malapit sa lungsod ng Xi'an ay isang maliit na bahagi lamang ng napakalawak na libingan ng emperador na sinasabing kumakatawan sa kanyang buong kaharian. Ang Terracotta Army ay hindi lang nagpapaalala ng kanyang kapangyarihan kundi pati na rin ng masalimuot na paraan ng paglilibing noong sinaunang panahon ng China, isang makasaysayang pamana ng kanilang kultura at sining. Number 6, Dead Sea Scrolls. Noong kaligitnaan ng ika-20 siglo, isang batang pastol na Biduin ang mistulang naging susi sa isa sa pinakatanyag na pagkakatuklas sa arkeolohiya. Habang hinahanap niyang nawawala nilang kambing, naisipan niyang maghagis ng bato sa isang kuweba. Sa kanyang pagkagulat, narinig niya ang tunog ng nabasag na palayok. Sa kanyang pagtuklas, natagpuan niya ang mga sinaunang manuscript na nakabalot sa lino at may mga marka ng katandaan. Ang mga manuscript na ito na natuklasan sa mga kuweba sa tabi ng Dead Sea ay nakalagay sa mga banga ng luhad at itinatago ang ilang mga bahagi ng kasaysayan ng relihiyong Hudyo at Kristyanismo. Nang mapagtanto ang kahalagahan ng mga natuklasan, dinala ng batang pastol ang mga ito sa isang antigong negosyante sa Bethlehem. Nagsimulang magpunta ang mga eksperto sa kuweba na kilala bilang Qumran Cave 1 at iba pang mga kalapit na lugar upang magsagawa ng mas malalim na pag-aaral. Sa loob ng 9 na taon mula 1947 hanggang 1956, natagpuan ang halos 900 na manuscript na nakasulat sa Hebreo, Aramayak at Griego. Karamihan sa mga ito ay gawa sa parchment at papyrus at ang ilan ay sa bronze. Ang mga dokumentong ito ay sinasabing ginawa mula ikatlong siglo BCE hanggang unang siglo CE na nagbibigay ng malalim na pananaw sa reliyon at pamumuhay noong sinaunang panahon. Number 5, ang lumubog na syudad ng Heraklion. Noong sinaunang panahon, ang Heraklion ay isang maunlad na lungsod sa baybayin ng Mediterranean sa Ehipto. Dito ay namuhay ng higit 1,000 taon ng mga tao bago ito lumubog sa ilalim ng dagat dahil sa natural na kalamidad. Sa paglipas ng panahon, naging alamat na lamang ang syudad na ito hanggang sa muling matuklasan ito ng isang grupo ng mga scientists na pinangunahan ni Frank Gaudio noong taong 2000. Ang mga guho ng Heraklion na matatagpuan 50 metro sa ilalim ng tubig ay umaabot sa 6.5 kilometers kwadrado. Ginawa itong isa sa pinakamalaking underwater archaeological site sa kasaysayan. Sa muling pagtuklas ng Heraklion, nadiskubre ng mga eksperto ang 64 na sinaunang barko, 700 angkla at napakalaking mga estatwa ng mga Diyos at paraon, kasama ang mga gintong barya, alahas at iba pang gamit na nagpapakita ng kasaganahan ng syudad. Natagpuan din nila ang isang malaking stel na may inscription na nag-uugnay sa mga templo ng syudad sa mga kilalang pinuno ng Ehipto, tulad ni Khufu at Ramses II. Ang Heraklion ay hindi lamang sentro ng kalakalan kundi isang mahalagang lugar ng reliyon na pinagsasama ang tradisyon ng Ehipto at Gresya. Ang muling pagkakatuklas ng Heraklion ay nagbigay liwanag sa isang makulay at masalimuot na bahagi ng kasaysayan
na nag-uugnay sa Gresya, Ehipto at ilang imperyong Romano. Number 4. Denisova Cave. Ang Denisova Cave sa Siberia ay isa sa mga natuklasan ng arkeolohiya na nagbigay ng bagong liwanag sa kasaysayan ng sangkatauhan na mahigit 125,000 taon nang nakalilipas. Sa kuweba na ito, natuklasan ng mga ebidensya ng pakikisalamuha ng iba't ibang sinaunang uri ng tao tulad ng mga Neanderthal, Denisovan at mga unang modernong tao sa Eurasia. Ang mga natuklasan dito ay nagpalalim sa ating pagkakaunawa sa ebolusyon ng tao at sa ugnayan ng mga sinaunang populasyon. Noong 2008, isang natatanging buto ng daliri ng isang batang babaeng Denisovan ang nahukay dito na siyang nagbigay daan sa pagkilala sa Denisovan bilang isang kapatid na species ng Neanderthal. Sa karagdagang pag-ukay, natagpuan ng mga kasangkapan at palamuti na nagpapakita ng parehong tumira ang mga Neanderthal at Denisovan sa kuweba sa loob ng libo-libong taon. Ang pagsusuri sa DNA ay nagpakita rin ng mga taong may pinaghalong lahi mula sa mga Neanderthal at Denisovan. Ang Denisovan Cave ay naglalarawan ng masalimuot na kasaysayan ng pagkakaugnayan at pakikisalamuha ng mga sinaunang tao sa kanilang panahon. Number 3. Medalyon ng Parao. Si Parao Akhenaten, isang misteryosong pinuno ng ika-18 dinastiya ng Ehipto, ay kilala rin bilang Alien Parao dahil sa isang kontrobersyal na artifacts na tinatawag na Parao's Medallion. Natagpuan ng archaeologist na si Sir William Flinders Petrie noong 1920 sa Armana. Ang medalyang ito ay nagdulot ng teorya na posibleng nakipag-ugnayan si Akhenaten sa mga nilalang mula sa ibang planeta. Ang medalyon ay isang gintong disk na may 5.5 cm ang labat. Nagpapakita kay Akhenaten sa ilalim ng sinag ng Diyos na si Aten. Ngunit, ang mas pinagtataka ng marami ay ang imahe ng isang tila lumilipad na bagay na may bilugang dome at makukulay na disk sa itaas ni Akhenaten. Na ayon sa mga naniniwala sa teorya ng ancient astronaut, ito ay parang isang modernong UFO. Ang medalyon na ito ay lalo pang naging controversial dahil sa radikal na paniniwala ni Akhenaten sa iisang Diyos, na kung saan tinalikuran niya ang tradisyonal na reliyosong polytheistic ng Ehipto upang sambahin ang nag-iisang Diyos na si Aten. Dahil dito, may mga naniniwala na ang kanyang pananampalataya ay maaaring impluwensya ng mga nilalang na hindi mula sa ating mundo. Sa kabila ng mga haka-haka, maraming mga eksperto ang hindi naniniwala sa mga teoryang ito at kaduda-duda pa ang pagiging tunay ng medalyon. Naiulat pa na ito ay ninakaw mula sa Egyptian Museum sa Cairo noong 2011, kaya't ang kasalukuyang kinaroroonan nito ay hindi na nga matukoy. Number 2. Ang Siyudad ng Mayan. Ang Aguada Phoenix ay isang sinaunang lungsod ng mga Maya na kamakailan lang natuklasan sa Guatemala gamit ang makabagong teknolohiyang LIDAR. Sa pagtuklas na ito, naibunyag ang lawak ng pamayanan na umaabot sa 12 kilometro kwadrado, kasamang mga piramid, plaza at mga daan ng bato. Isa sa mga tampok nito ang isang napakalaking piramid na 420 metro ang haba. Ang pinakamalaking piramid mula sa panahong iyon noong 1800 BCE. Ang disenyo ng lungsod na ito ay kakaiba kumpara sa ibang mga lungsod ng mga Maya. Pinapakita ng ayos nito na walang matinding pagkakahati sa lipunan na kadalasang makikita sa mas modernong mga pamayanan ng mga Maya. Ang pamayanan sa Aguada Phoenix ay nagpapakita ng pantay-pantay na sistema kung saan tila walang malinaw na sentralisadong pamahalaan o mga matataas na tao sa lipunan. Ang istrukturang ito ay nagpapahiwatig na kahit sa mga sinaunang panahon, posible ang pag-unlad ng malalaking komunidad ng walang mahigpit na pamamahala. Ang mga bagay na tulad ng jade na palakol, obsidian na kutsilyo at makukulay na ceramic na gamit ay nagbibigay ng kaalaman tungkol sa pamumuhay ng mga tao dito. Ang kanilang sistema ng pamamahala ng tubig ay nagpapakita ng husay nila sa pag-angkop ng kanilang kapaligiran para sa agrikultura. Ang mga natuklasang ito ay nagbibigay ng bagong pananaw sa kasaysayan ng sibilisasyong Maya at nag-aambag sa mas malalim na pag-unawa sa kanilang teknikal na kakayahan at pamumuhay.
Number 1. Göbekli Tepe. Ang Göbekli Tepe, isang sinuunang lugar sa timog ng Turkey, ay patuloy na nagbibigay paghanga sa mga arkeologo dahil sa mga templo nito na mas matanda pa sa Stonehenge ng mahigit 11,000 taon. Natuklasan ito noong 1994 ng German na arkeologong si Klaus Schmidt matapos makita ang mga sinuunang kasangkapang bato sa isang burol. Dito nadiskubre ang mga bilog na enclosures na gawa sa malalaking T-shape na haliging bato na tumitimbang ng higit sa 40 tonelada at may taas na hanggang 5 metro. Ang Göbekli Tepe ay panininiwala ang isang lugar ng seremonya o pagtitipon na nagpapakita ng malalim na pananampalataya at sining ng sinaunang tao. Ang mga haligi ay may ukit ng iba't ibang hayop gaya ng leon, baboy ramo, ahas at aurochs, isang malaking baka na ngayon ay extinct na nagpapahiwatig ng mataas na antas ng pagkamalikain ng mga taong nomadiko noong panahon ng bato. Hindi pa rin matukoy ang eksaktong layunin ng lugar, ngunit ito ay isang patunay ng kakayahan ng sinaunang tao sa paggawa ng monumental na arkitektura at sining.